China. Walang nakikitang masama o nakakatakot ang palasyo sa ulat ng dalawang Chinese company ang interesadong bumili at mag-take over sa Hanjin Heavy Industries and Construction Corporation na nasa Subic Bay. Ito'y matapos mag-file ng voluntary corporate rehabilitation ng Hanjin bilang proteksyon sa mga pinagkakautangan nito. Kung Chinese company naman na dati na nating kadil at wala namang problema, walang issue. Kung hindi natin kilala, siyempre we have to vet para malaman natin. Ang pahayag ng palasyo ay tugon sa Facebook post ng dating hepe ng Philippine Navy na si Alexander Pama. Sabi kasi ni Pama, nakakabahala na isang Chinese shipbuilding company ang magmamay-ari ng Hanjin na nasa Subic. Banta raw ito sa seguridad, lalo't mahigit 200 kilometro lang ang layo ng Hanjin Shipyard sa Subic, sa Panatag Shoal. Kapag nakuha raw ng China ang shipyard sa Subic, pwede magkaroon ng China ng unlimited access sa Subic na tinaguri ang most strategic naval and maritime asset ng Pilipinas. Pwede rin daw magtayo ang Chinese dito ng naval base. Matatanda ang Subic ang dating pinakamalaking naval facility ng Amerika sa labas ng bansa nila hanggang taong 1992. Ang karanasan po namin, minsan iba yung sinasabi, iba yung nangyayari at iba yung ginagawa. Sa aspeto naman ng tinatawag natin defense and military side, napakahirap naman siguro nun na wala pa yung total control sa mga papasok dyan sa shipyard na yan. Na nasa loob ng sabi ko nga, isa napaka-importante strategic na naval maritime asset natin. Batid daw ng Board of Investment ang sinasabi ito ni Pama. Pagtitiyak nila, hindi lang naman daw puro negosyo, pamumuhunan at trabaho ang isasaalang-alang dito. Babalansahin mo yan, di ba? Meron kang industrial objective, meron kang national security objective. In the hierarchy of things, lagi namang lamang ang national security objective dahil hindi mo yan pagpapalit, di ba? Ito pine-present natin are options. Ang Hanjin ang pinakamalaking shipyard sa bansa. Ito rin ang isa sa pinakamalaking investment na pumasok sa Subic Bay. Sa kasalukuyan, mahigit 3,000 Pinoy ang nagtatrabaho rito. Pero noong Disyembre, may 7,000 manggagawa na ang na-layoff dahil sa pagkalugi ng Hanjin. Tinatayang may $400 milyong ang kailangang bayaran ng Hanjin sa may 5 bangko. 2 sa kumpanya nagpakita ng interest daw ay mga Chinese company. There is strong interest in the Philippines as a shipbuilding hub. That's one. Tapos second, maraming pumunta at marami pa ring papunta. Itong nangyari lang kay Hanjin presents an opportunity for these investors. So tayo, ang trabaho lang natin sa gobyerno, kasi this is really a private matter, is to link the investors with Hanjin. Bukod sa Chinese companies, nagpakita rin daw ng interes ang ilang shipping company mula sa mga bansang Japan, Singapore at Indonesia. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.